Ayan mga kabayan, may aayusin na naman tayong common problem ng mga minivan. Ito ay kalampag. Samahan ninyo ako at baka yan din ang problema ng inyong minivan para makita nyo kung paano natin ginawa. At ito yung mga common na nasisira dito sa mga pag-ilalim, no? Itong stabilizer link at saka itong kanyang lower joint, ball joint at itong kanyang rack in. Okay, so ito na-trace ko na kung saan ang problema, no? Itong kanyang rack in mismo ang may problema, kaya ito tinanggal kong gulong. At dito naman sa kanyang stabilizer link, walang problema ito dahil napakahigpit pa. At sa ball joint, lower joint, wala namang problema. At dito ko nakita itong kanyang may rack in, yun talaga yung tumutunog kapag inaalog mo ay maingay. Yan yung may problema, ito. Kaya sinabi ko sa may-ari na talagang ito lang yung dapat nating i-repair dahil itong mga shock sa itaas ay wala namang problema. At ito, fast forward tayo, nabuksan na natin ang harap at tatanggalin natin itong racking assembly. At marami ang sumubok para ugain kung totoo bang kumakalampag. Ayan, naniwala sila na talagang yan yung dahilan. Okay, so ito yung ating mga tatanggalin, itong tatlong nut at yung steering coupling sa taas tatanggalin din natin. At itong tie rod din ay nabaklas ko na rin pati sa kabila. At pwede na nating kalasin itong rack and pinion at ating dalhin sa machine shop. At ito na nga, sinisimulan nilang baklasin, dahil talagang machine shop talaga ang dapat gumawa nito. Dahil gagawa nila yan ng engineering plastic, dahil yan yung pinalitan dyan sa may dulo na yan. Yang may tinatanggal na thread ay nandyan yung kanyang engineering plastic. Sa kabuuan, kung magtatanong kayo kung ano ang pinalitan, ay yung engineering plastic lang talaga, wala nang iba. Ito, nagmarking na yung gumagawa, kasi baka mabaliktad daw yung pagkabit ulit. Fast forward na naman tayo. Ito, tapos na, at pinalitan ng engineering plastic dyan sa loob. Yang tinuro ko na yan, dyan banda yung pinalitan na engineering plastic dyan sa may loob. Hindi ko na pinakabitan ng rubber boots dahil bibili ako ng bago, at ito kakabit ko na. Hindi ko na naipakita yung pagkakabit ko dahil nagkurap yung ating video, kaya diretso na tayo. Naikabit na natin yung rack in at paandarin na natin. At bago natin pandarin, mag-bleeding muna tayo para iwas overheat. At kung mag-bleed kayo, ito yung kanyang bleeder dito sa ilalim, Ayan, bleeder yan ng DE17 RO6. Ayan, pinasingaw na natin siya, so hindi lang masyado marinig, parang sumasagit-sit, lumalabas yung hangin nung buksan ko yung blader. Ibig sabihin nun, yan yung hangin na nakastuck sa ilalim. So, isinara na natin at pwede na nating pandarin.
At ayan, umandar na siya. Ayan, so ayan, maraming mga chismoso, no, tinitingnan nila kung anong mangyayari. At bigla akong nagbukas ng jetter dahil tinakpan pala nila. Sabi ko wag takpan agad hanggat hindi naka-circulate ng maayos yung tubig. Okay, so ayan, habang pinagmamasdan nila at sa tagal nilang pagmamasid ay nag-road test na kami. At sulit na sulit yung gasto ni sir dahil 0 kalampag na. At problema na naman ni boss ay hindi daw align yung kanyang manubila. At ayun, inalign natin. At hanggang dito na lang. Bye bye.